Magandang araw po muli mga kaibigan, mga kapatid sa ating pong ikawalong series sa ating Lands of the Bible. So maraming salamat muli sa Diyos at pinayagan muli tayo na makapag-live at may bahagi ang kasaysayan ng lupain ng Biblia at narito ating sisimulan at welcome po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. So ating gagamitin ang mga larawan at ang mga tools natin upang magabayan tayo, no, sa ating pag-aaral na ito. Okay, mga kapatid, narito ang ating ilan sa mga matutunghayan at um, ang ating paksa ngayon ay tutungo tayo, no, sa isa pang paksa na na karugtong ng ating pinag-usapan noong ating ah, number 7 na series. So tutuloy natin yung part 3, no, ng Golan Heights. So narito ang ilang mga katanungan na nakahanda para sa ating pagtatalakay na isang katanungan na nagsasabi na nakatira ba ang mga Hudyo sa Golan Heights? So dahil sa ang Golan Heights ay isa sa mga teritoryo ng bansang Israel ay talagang kanilang gustong tirahan yan dahil ang mga naninirahan dyan ay yung mga Arabo at yung mga ethnic groups ng bansang Israel na naninirahan sa loob ng lupain. So halos kaagad pagkatapos sa sakupin ito ng militar ng Israel noong 1967 ay nagsimulang lumaki ang populasyon o ang pamayanan ng Israel. So ngayon ay mahigit na 30 Israeli settlements ang nasa lugar. Ibig sabihin, ang mga Jews ay interesadong tirahan ng mga teritoryo, mga pag-aari na nasa kamay ng bansang Israel. So gusto nilang ma-explore o mapakinabangan ng mga lupa. So kung saan mayroong 25,000 mga Jewish Israeli settlers ang nakatira diyan. So isang buffer zone o isang neutral na lugar na nagsisilbing sa paghihiwalay ng mga kaaway na puwersa o bansa. So hindi sila natatakot na manirahan diyan dahil may mga United Nations soldiers na nagbabantay upang sila'y maprotektahan, no? Na sinusubaybayan yan ng United Nations. Ang naghihiwalay sa teritoryong sinasakop ng Israel sa west at ang Syria naman ay nasa kanan. No? Nasa gitna ang United Nations. Mula sa natitirang bahagi, nasa ilalim pa rin ang kontrol ng Syria. So ilang Hudyo ang nakatira sa Golan Heights? So nabanggit natin na 25,000 na mga Jewish settlers o Israelis ang nakatira diyan. Bukod sa mga Druze. Ang mga Druze ay nasa humigit kumulang na 20,000 mga Druze ang naninirahan diyan. Yan yung mga Arabs na ethnic groups na naninirahan sa bansang Israel, no? Na nauna sa kanila na nanirahan diyan. Dahil dito, lumaganap ang pamayanan ng mga Hudyo diyan, ng mga Israeli na from from uh, from small unit of settlement ay lumawak hanggang sa naging 30, no, na mga pamayanan. Noong nakaraang taon ay nagpatunog ang United Nations Human Rights Council ng mga alarma sa plano ng Israel na doblehin ang populasyon ng mga settlers ng mga Jewish dito sa Golan sa taong 2027. So 3 years from now ay talagang dodoblehin nila ang kanilang bilang, no? Maaring 50,000 ang makikita nating mga Jewish settlers dyan. So ang Golan Heights ba ay isang magandang tirahan? Yes, na nakita ko ang lupa, ang lugar ay maganda siya, kaaya-aya siya sa paningin at maraming mga mga puno, maganda ang mga pananim, no? So, magandang tirahan yan. Ang Golan Heights ay isa sa mga pinakamahal na rehiyon sa Israel. Expensive na lugar, ngunit higit sa lahat para sa mga eskapo, yung mga lugar na pinupuntahan pagka mga long weekend, mga getaway, pagka pumapasyal, pag may mga long weekend, o kaya umaakyat sa mga bundok, mga mountain climbing yan, So, gusto nilang ma-experience yung mga ibang lugar. Ang Golan Heights ay isa sa mga tourist destination at mga
mga lugar kung saan nais puntahan kapag ka merong mga long weekend. Dahil kakaunti lang ang mga Israeli na nag-iisip na magtayo ng kanilang mga tahanan doon dahil natatakot sila dahil pagka nagsimula ang digmaan ay mauna silang maapektuhan dahil malapit sila sa boundary. Ngayon, ang lugar ay may populasyon na 53,000 na mga naninirahan diyan, kasama na lahat ang mga Druze, ang mga Jewish Israeli settlers, no? Kalahati lamang sa kanila yung mga Hudyo. So anong reliyon ng Golan Heights? So, hindi pa malakas ang Judaism dito kung hindi mga Arab yan, ano? Mga Muslim, ang mga usually ang majority, yung mga dominant diyan dito sa Golan Heights. Yung mga Bedouin, yung mga kung tawagin ay mga tao ng disyerto, ano? Sila yung marami din diyan. At ganun din laganap din sila sa Negev, sa southern Israel, ano? Ang mga Bedouin ay laganap yan sa buong southern part ng Middle East. Ang karamihan sa kanila ay umakyat sa parte ng norte na yan yung mga Druze, nakakaiba sa mga Bedouin, no? So sila ay nakisalamuha sa mga Kristiyano at sa mga Muslim ay matatagpuan yan sa region ng Galilee, no? Ang ilan sa mga ito ay makaluma o conservative, no? Ginagawa pa rin nila yung mga dati nilang mga nakasanayan, no? Ay malayo sa kabiasnan, no? Kung ano yung kinamulatan nila noong unang panahon ng kanilang mga ninuno ay nananatili pa rin sa kanila hanggang ngayon, no? Nabubuhay sila ayon sa kanilang paniniwala at kultura, no? So, ang iba ay isang halo ng mga grupong ito, nag-assimilate na sila o nakisama na sila sa mga Kristiyano at saka sa mga Muslim. Naging ano na sila, naging pareho na ang buhay nila ng mga Muslim at saka ng mga Kristiyano at saka sa mga Hudyo din. No, yung nung kaming nag-travel diyan, yung aming driver ay isang Druze, no? Arab Druze. So, yung aming tourist guide ay isang Israeli, isang Hebrew at saka isang Arabic ang salita. Pero yung Druze na driver namin ay nakakaintindi ng Hebrew at saka nagkasalita ng Arabic. So, ganun din yung aming Jewish guide ay marunong ding mag-Arabic. So, kailangan yan sa kanila dahil multicultural sila, kailangan magkaintindihan sila. Kailangan gamitin nila yung wika ng bawat isa. So, mayroong mga ilang mga komunidad ng Druze sa Golan Heights, na pati na rin ang isang aliwitin na komunidad sa Gajar, no? Ano sila, marami sila. So, ano ang sikreto ng Druze? No? Pagdating sa pananampalataya, meron silang kakaibang pananampalataya sa mga Muslim. No? Hindi sila 100% Muslim eh. Meron silang natatanging pananampalataya na mayroong pinanggalingan. Ayon sa kasaysayan ng Druze, kinikilala nila na si Jethro na father-in-law ni Moises ang pinanggalingan ng kanilang pananampalataya. No? Sila ay nagmula kay Jethro ayon sa kanila. So, kinikilala nila si Jethro ang kanilang propeta, kanilang ancestor, no? So, alam natin na si Jethro ay nasa malapit sa bundok ng Sinai, no? Na nakatira. Siya ay isa ring saserdote. So, kaya ang kalaunan, pagkatapos ng mga libong mga taon, ay tinawag na sila sa pangalang Druze, no? Hindi sila purong Muslim. At yan ang kanilang paniniwala sa panahon ngayon. Kaya nga sinasabing may sikreto ang ang mga Druze dahil nga hindi sila kabilang sa pananampalatayang Muslim o Islam. So sila ay bukas sa publiko tungkol sa napakakaunting mga detalye ng kanilang pananampalataya. Hindi sila ganong vocal. No, hindi sila katulad ng ibang reliyon na talagang very showy sila. Talagang tahimik lang sila. Kung hindi mo sila tatanungin, hindi sila sasagot. So nagsasanay sila ng takiya, no, na yan isang uri ng kanilang panalangin, pananampalataya o gawin ng kanilang pananampalataya. Ang tawag diyan ay takiya. At hindi sila tumatanggap ng mga nagbabalik loob, yung mga nag-backslide, ay hindi nila tinatanggap na yon, no? Yung mga nanunumbalik, hindi na nila tinatanggap. Umalis na sila, so hindi na nila tatanggapin pabalik. At mariing pinipigilan ang pagbabalik loob mula sa kanilang reliyon patungo sa iba.
Kapag ang kanilang membro ng Druze ay lilipat sa ibang reliyon, ay pinipigilan nila kung maaari, huwag kayong lilipat sa mga ibang pananampalataya. Kung maaari, manatili kayo. Kaya majority ng mga Druze ay talagang very faithful sa kanilang pananampalataya. So, ano ang iniisip ng Diyos naman tungkol sa ating Panginoong Kristo? Ano ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo? So magandang katanungan yan. Sa pananampalatayang Diyos, si Jesus ay tinuturing at iginagalang nila bilang isa sa 7 tagapagsalita o propeta nila na kung tawagin nila ay natik na tinukoy bilang mga mensahero o tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kasama diyan sila Adan, sila Noah, si Abraham, Moises, si Muhammad, no? At Muhammad ibn Ismail. So bawat isa sa kanila ay ipinadala sa iba't ibang panahon ng kasaysayan upang ipangaral ang mensahe ng kaligtasan. So ang doktrina ng Druze ay nagtuturo na ang Kristyanismo ay dapat parangalan at purihin. So maganda ang kanilang pagtingin sa mga Kristiyano, no? Dapat daw parangalan at purihin ang mga Kristiyano dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Kristo. Dahil ang mga manunulat ng Ebanghelyo ay tinuturing ng mga tagapaghatid ng karunungan. No? Ang ganda, oh, di ba? Medyo malapit sa pananampalatayang Kristyanismo ang mga Drus. Doktrina nila yan, katuruan nila yan eh. So parehong ginagalang ng mga relihiyon si Jesus, ang Birheng Maria, si Juan Bautista, si Elias, si Lucas na Ebanghelista, si Job, si Zacarias na mga propeta, Ezekiel, sila Zebulun at iba pang mga karaniwang mga tao. So ang pananampalatayang Druze ay napapakita ng impluensya ng Kristiyanong monastikismo. So yan ang kanilang paniniwala bukod sa iba pang mga gawain sa reliyon. So dahil ang mga Kristiyano naniniwala sa isang Diyos sa 3 persona, no? Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang mga Druze ay naniniwala din sa isang Diyos, sa monotheistic faith kung tawagin na katulad ng mga Hudyo. Ang mga figura sa lumang tipan tulad nila Adan, nila Noah, nila Abraham, si Moises ay tinuturing na mahalagang propeta ng Diyos sa pananampalatayang Druze na kabilang sa 7 propeta na lumitaw sa iba't ibang panahon na kasaysayan. So, si Noe, Abraham, Moises, Elijah, Ezekiel at si Job ay kinikilala bilang mga propeta sa Kristyanismo o sa Christianity. Sa lumang tipan, si Jethro ay biyanan ni Moises, isang pastol ng Kenita at saserdote ng Midian. Kinikilala ng mga scholar ng Muslim at ng mga Druze na si Jethro ang sa propetang si Shuaib. Ano, yan ang tawag nila kay Jethro sa wikang Arabic, no? Na sinasabi rin na nagmula sa Midian, malapit sa Mount Sinai. No? Si Shuaib o Jethro ng Midian ay tinuturing na isang ninuno ng mga Druze na gumagalang sa kanya bilang kanilang espiritual na tagapagtatag at punong propeta. So dahil sa impluensyang Kristiyano sa pananampalatayang Druze, 2 Kristiyanong santo o banal ang naging paboritong iginagalang ng mga figura ng Druze. Na yan ay si Saint George at propetang si Elias. No? Dahil si propeta Elijah ay nagpunta din yan sa Horeb na Mount Sinai. No? Nagpunta dyan nagtago dyan Kaya kinikilala nilang propeta. Si Saint George naman ay nabuhay noong mga panahon na medyo late na. No? Hindi naman yan binanggit sa banal na kasulatan. Lately na yan. So ayon sa scholar na si Ray Jabre Muwawad ay pinahahalagahan ng mga Druze ang dalawang banal o sa kanilang katapangan, no? Si Saint George dahil linarap niya ang dragon, no? Maaring ito ay nasa mga apocryphal o pseudepigraphal ng mga Hudyo sa kanilang mga extra biblical scriptures nila. At si Propeta Elias naman dahil sa nakipagkumpetensya siya sa mga paganong pari ni Baal doon sa Mount Carmel at nanalo sa kanila, di ba? Sa parehong mga kaso, ang mga paliwanag na ibinibigay ng mga Kristiyano ay ang mga Drus ay naaakit sa mga mandirigmang santo o mga banal na kahawig ng kanilang sariling militarisadong lipunan, no? Protektado sila ng mga ng mga sundalo nagkapagtanggol. Si Saint George ay
itinuturing na patron ng mga Lebanese Christians, Palestinian Christians, mga Christians sa mga Syrian Christians at saka ng mga Druze. So hindi natin kilala yan sa Kristiyanong pananampalataya, pero sa kanila, sa mga Muslim faith, mga Arabic people background ay kilala yan si Saint George. So si Salman, isang individual na Persian, ay pinarangalan bilang isang propeta sa pananampalatayang Druze at bilang isang pagkakatawang tao ng monotheiskong idea, bilang isang nagsasanay na Zoroastrian o Zoroastrianism na pananampalataya ng mga Persians. Inilaan niya ang karamihan sa kanyang maagang buhay sa pag-aaral upang maging isang salamangkero o magician, no? Maging isang Magi o sabihin nating na sa magus kung tawagin, no? Salamangkero. Kahit na sa kalaunan ay naging abala siya sa paglalakbay sa buong kanlurang Asya upang makisali sa ibang mga grupo ng reliyon. So ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa kalaunan ay nagudyok sa kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo at kalaunan ng kanyang pagbabalik loob sa Islam na naganap pagkatapos niya makilala at maging kaibigan si Muhammad, no, sa lungsod ng Yathrib. Kaya noong AD 587, ng mga 6th century, ay nakilala niya ang isang grupong Kristiyanong Nestorian, no, yung mga iba't ibang faksyon ng grupo ng mga Kristiyanong may walay sa Kristyanismo na tinatawag ng mga Nestorian. Ay umanga siya sa kanila. Laban sa kagustuhan ng kanyang ama, ay iniwan niya ang kanyang pamilya para sumama sa kanila. So ikinulong siya ng kanyang pamilya pagkatapos upang pigilin siya, ngunit nakatakas siya. No, yan si Salman. So mga pananaw ng mga Drus kay Jesus, to yung kanilang perspective sa ating Panginoong Kristo. So ang parehong mga pananampalataya ay nagbibigay ng isang kilalang lugar para sa ating Panginoon Kristo na si Jesus ay ang sentral ng figura ng Kristyanismo. Siya ang nagtatag ng pananampalatayang Kristyanismo at ganun din sa pananampalatayang Drus, no? May kinalalaman din ang ating Panginoong Kristo. Si Jesus na ating Panginoon ay tinuturing na isang mahalagang propeta ng Diyos na kabilang sa 7 propeta na lumitaw sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. So ang Druze ba sa Golan Heights ay mga mamamayang Israeli? Yes. Sila ay mga full-fledged na mga Israeli citizen dahil noong 2022, humigit kumulang na 4,300 sa 21,000 na mga naninirahan na Druze sa Galilee, sa Golan Heights, humigit kumulang na 20% na population ng Israel ay may pagkamamayan ng Israel. Mga Israeli citizen sila. So ang pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 last year at ang pagdami nito sa Hilagang Harapan ay humantong sa pagtaas ng pagsasama ng mga komunidad ng Druze sa Golan sa mga otoridad ng Israel. Sumama ang mga Druze, mga sundalong Druze sa hukbo ng Israel upang labanan ang kanilang mga kaaway, ang Hamas, ang Hezbollah, no? Nakipag-isa ang mga Druze sa puwersa ng Israel. Dahil kung totoo man na sila ay nanggaling sa lahi ni Jethro, sila ay may kaugnayan sa bansang Israel dahil kay Moises, no? Na naging father-in-law ni Moises, si Jethro. Kaya sila ay mayroong relasyon sa kanilang lahi dahil sa pag-aasawa ni Moises sa anak ni Jethro. So dahil diyan ay pinahalagahan nila ang bawat isa. So maaari bang pumunta ang mga turista sa Golden Heights? Yes, dahil nakarating ako diyan noong 2018. Pero dahil sa mga alalahanin tungkol sa seguridad, no? Sa security ay sa hilagang hangganan ng Israel dahil ngayon may digmaan sa pagitan ng Lebanon at ng Israel ay hindi pwedeng pumunta diyan ngayon. Bawal. Walang pinapayagang mga tourist, mga bus na pumupunta diyan. Hindi natin alam kung kailan uli may babalik ang tour ano diyan, tour business o ang tourism. Lalo na ang mga Americans ay talagang pinagbabawal na pumunta diyan dahil sila ang target, ano? Ang mga tauhan ng gobyerno ng United States ay kasalukuyang kinakailangan na kumuha ng paunang pag-aproba kung nais nilang maglakbay sa loob ng 1.5 miles
2.4 kilometers ng hangganan ng Lebanon. Kapag nalaman ng mga kalaban na may mga Western countries na mga citizen diyan, ay kukunin nilang magiging bihag yan, no? O, kasama na diyan ang Canada, ang France, lahat ng mga kanluraning bansa, no? Kaya hindi wala silang pakialam ang mga kaaway ng Israel kung sila man ay mga kanluraning bansa, basta yaan ay mayroong kinalalaman sa relasyon sa Israel, kukunin nila bilang mga bihag yan o maglakbay sa silangan ng Route 98 sa Golan Heights. So, yan ang napakahalaga na kapag pupunta sa isang lugar ay dapat malaman natin kung may digmaan o wala. Merong sigalot, merong mga terrorist. So, kailangan malaman in advance upang hindi tayo malagay sa alanganin. So ngayon mga kapatid, ito na yung sinasabi ko sa inyo na ipapakita ko na sa inyo yung mga larawan na kinunan ko sa Golan Heights. So titignan natin ang ilan sa mga larawan dito at maipakita sa inyo yung actual na lugar na nakita ko noong 2018. So titignan natin at yan. So nakita na natin. Ito yung unang larawan na kinunan ko na nakaharap mismo sa Golan Heights, no? Nakaharap yan sa parte ng north. So kung makikita niyo sa bandang kaliwa, yan yung Lebanon at sa bandang kanan naman yun yung Syria. So tumalikod ako upang makakuha tayo ng magandang anggulo. So yan ang una kong larawan na kinuha dyan. Yan. Okay? So ito naman ngayon yung isang anggulo ng paligid. Makikita ninyo ang gaganda ng mga damo, no? Mga puno, nakapalibot ang mga bundok. Ayan, ito ang isa sa mga pinakamagandang larawan na nakita ko. So, dito sa sa Golan Heights, maraming sikreto dito. Kaya hindi pinapayagan na ang isang tao ay mamamasyal dito na mag-isa. Kukwestiyonin ka dahil dito merong mga nagmo-monitor, may mga sasakyang militar ng Israel na mga pandigma, no, na sasakyan na umiikot diyan, nagro-ronda diyan. At meron silang mga armas na kung meron silang suspected na mga tao na gagawa ng violence ay napiprevent ka agad, no? So itong mga lugar na ito ay merong mga ano yan, may mga purpose yan. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung ano yung mga yan. Yan ay mga sikreto na militar, no? So kinu mabuti ka mo ay nakakuha ko ng larawan kasi ang winika ng aming Jewish guide ay hindi pinapayagan na kumukuha ng larawan dito sa Golan Heights kasi ito ang lugar ng sensitibong teritoryo. Um, Mabuti na lamang at nakakuha na ako ng mga larawan bago ko narinig yung sinabi ng aming Jewish guides kasi madalas na humihiwalay ako sa grupo. Mabuti hindi ako pinagsasabihan na bumalik ako sa grupo kasi kinukunan ko talaga ng larawan lahat yan. Kasi sayang nandun na rin ako kung hindi ko kukunan ng larawan yan. So, dito, ayan, nakakuha ko ng isang video pero wala siyang audio. So, yan ang palibot. Nasa bus kami nito, kinuha ko ng video at papunta kami ng Golan Heights niyan. Alright? So, 2 minutes yan eh. So, umiikot siya, parang wala siyang audio, no? So yan ang makikita ninyo, yung Mount Hermon na nakita ninyo yung araw na yan, no? Yung brown. Yun ang direksyon na papuntang Mount Hermon. Okay, so natapos na yung konting highlights na yun, no? So mabilis na yan eh. So ito pa, another video ata ito eh. Yeah. So ano pa siya, naglo-load pa siya. So ito yung pinakadaanan ng mga sasakyan na wala siyang gaanong mga bahay na makikita sa paligid kasi yung mga bahay na yung mga settlement na ginawa ng mga Hudyo diyan ay meron silang lugar talaga na lugar, specific yung lugar na settlement.
Hindi po pwede yung magtatayo kayo ng bahay dito, dito, bawal, hindi. May mga lugar yan. Kasi ang Golan Heights isang teritoryo, hindi talaga yan lupain na dapat natirhan. Isang maselang lugar na anytime pwedeng sakupin ng ano ng mga kaaway o ng Syria. Kasi sa kanila to eh. Pag-aari ng Syria yan eh. Nakuha lang ng Israel. Kaya hindi sila pinapayagan kung saan-saan na lang sila titira. Alright, so yan yung counting video ng 1 minute eh. So ito pa yung mga mga background niya malala yung mga bundok, ano? Yung mga lugar. So ako itong kuha na ito nasa loob ng bus. So ayan, isa pa no at makikita niyo yung nasa patag ano. Ayan, baka nandiyan ang mga settlement yung mga buildings niyan. At ito yung mga bundok na nasa pagitan niyan, na nasa kabila niyan, yung Lebanon na, ano? Ito yung isa pang patag. Ano? So napakaganda yung lugar. Kasi nung kinunan ko itong larawan, nasa mataas na lugar ako. At nasa mga parting tuktok kami. Kaya nakitang-kita namin lahat yung paligid eh. Ayan, nakita ninyo, oh. May patag na lugar, ano? So, may mga buildings doon, matataas na mga buildings din. At agriculture, mga pananim. So, magandang lugar eh. Kung makikita talaga ninyo eh. Yan. Ito yung actual na lugar. Maaring ganyan pa rin hanggang ngayon kasi nung 2018 pa lang ito eh. See? Um, ito pa yung mga ano, mga pananim nila na meron silang mga halamang itinatanim dito kasi ito yung mga um, nilalakaran ng mga dahon, no? So marami yan eh. Marami silang mga halaman na tinatanim diyan para pagkukunan nila ng pagkain. So merong mga establishment na nasa taas ng bundok na very sensitive yan, no? Hindi natin pwedeng banggitin dito sa ating live streaming yan kasi mahirap na, di ba? So, ano yan eh, military secret yan eh. So dito nga, dahil nga kami pinayagan pero limitado ang aming galaw, kailangan palagi kaming kasama namin yung aming Jewish guide. Hindi kami pwedeng miwalay sa kanya. Kasi pananagutan ng Jewish guide kung ano man ang mangyari sa amin. No? Kaya hindi kami pwedeng umalis sa kanya. Palagi, palagi namin siyang kasama. At saka sa bus, hindi kami pwedeng magiwaiwalay. So ito yung kuha namin dito sa parte ng pinakamataas. No, nakikita ninyo itong mga background na ito, no? Yan. Ay, may piniliwanag yung aming Jewish guides kung ano ang purpose ng mga yan. So hindi na namin yan so mabutit na lamang nakuna ko pa ng larawan eh. Yung iba hindi nagkukuha ng larawan eh. Kasi nga alam nila na sinabi nga nung Jewish guide na kung maaari huwag kayong magkukuha kasi kapag meron kayong nakuwang very sensitive doon sa airport, eh baka maditini kayo, makulong kayo dahil sensitive yung nakuha ng larawan. Ay kahit na hindi tayo masasabi nating kaaway ay hindi dapat dahil yan eh sikreto yan eh. Hindi dapat yan makita ng sino pa man. Pero nakuha ng larawan. Kaya ito ay sa aking karanasan ay isang one once in a lifetime lamang na nakunan ko ng larawan ng Golan Heights na mahirap kunan ay pero nakunan ko na at meron akong souvenir dito sa lugar na ito ng aking pagpunta dito nung araw. So yan ang mga ilan sa mga kuha ko noon. At dahil ako lang mag-isa, dahil malayo ako sa grupo, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na ito. So dito sa bundok na ito ay meron diyan nakalagay na confidential, no? Kaya yung nung bumalik ako sa grupo namin ay ayun, nakita ninyo wala hindi ko na kasi kinunan ko itong buong bundok na ito eh. Meron akong nakuha nandoon na isang parte pero nung banggitin sa akin ng tour guide na kung meron akong kung kinunan nung kinunan ko itong bundok na ito, sabi ko oh meron ako nakuwang isa lang. Sabi niya burahin mo kasi baka makita yan sa ano sa immigration, sa custom ay maka ano ka, ikulong ka dahil nakunan mo yung maselang bahagi ng weapon kasi merong weapons na mga ano diyan eh. So kaya nabura ko yung parting yon. Hindi ko na isinama. So kaya hindi nakunan ko lang yung pinakailalim.
no? So at least dito sa larawang ito ay walang makikitang kung ano pa man ang dapat makita, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon ay very sensitive talaga. Kasi ang digmaan ay nasa lugar na ito, no? Nasa tabi lang yan eh, ng Lebanon ay nasa bandang kaliwa lang, no? At doon sila nagbobombahan na eh, doon sila naggigera na eh. Itong actual na lugar na ito na kinunan ko ay yan ang tinatawag na battleground ngayon sa ating kasalukuyang panahon, no? Diyan nagpuputukan, no? Diyan lalabasan ng mga missiles. So, nung pumunta kami diyan, napakatahimik, napakasarap ng simoy ng hangin, payapa, pero ngayon kabaliktaran, no? So marami akong kinunan larawan diyan, no? Halos sa buong paligid eh, umikot ako eh. Kinunan ko siya eh, no? So hindi ko na pinakinggan yung aming Jewish tour guide dahil nire-research ko naman siya eh, no? Kaya sinamantala ko ang pagkuha ng mga larawan. Ito yung aming Jewish guide. Ayun, nakatalikod, ano? Siya. At yung mga kasamahan namin ay nakaharap doon sa patungong Lebanon at habang pinapaliwanag niya kung ano ang mga nasa palibot ay ako naman ay bumaba, no? Ako lang ang nasa baba eh. Halos lahat sila nasa itaas. So, kasi ang aking ginagawa, gusto kong makuha lahat eh. Sayang ang pagkakataon dahil baka hindi na ako makabalik. Kaya talagang nilubos-lubos ko na, no? Pinagkukunan ko na lahat yan. Kaya wala akong na-miss sa lugar na yan, no? Yan. Kaya yan ang kagrupo ko na galing sa United States, yung iba galing sa Vancouver, sa Canada. So mga Canadians at saka mga Americans lang nandyan sa grupo namin, no? Wala nang iba. So, hindi naman niya ako tinawag habang nagpapaliwanag siya. Hinahayaan niya akong gawin kung anong gusto kong gawin. You know, malaya naman eh. So, yan. So minsan hindi ko na tsempuhan yung dumaan na na armored car ng Israeli soldiers na nagbabantay at nagpapatrol. Hindi ko na hindi ko na tsempuhan eh nung kumukuha ko ng mga larawan eh. At napansin ko na lamang na dumaan sila pero hindi nakuha ng aking larawan. So yan no, marami to eh. Oh, see? So at least nagkaroon tayo ng konting background na kung ano ang present day Golan Heights sa panahon natin ngayon. Na kung saan nung unang panahon ay diyan na nanirahan ng kalahating tribo ni Manase, no? Tinirahan nila yan, maraming mga baka na mga nagpapastol dito sa lugar na yan, ano? So yan ang kagandahan ng lugar na yan. Okay? So yan ang isa sa mga lugar na napakahalaga na hotspot ngayon sa panahon natin, no? Yan. So pagkatapos namin dito ay kami ay bumalik na, no? Bumalik na kami sa Galilee na, pababa na uli, no? Ito kasi yung pinakadulo na pinuntahan namin. May papakita ko sa inyo rito mamaya kasi may sa dulo yung mga Druze. So magkakaroon kayo ng idea kung anong klase ng mukha sila. Ng mga Arabs yan eh, pero iba kakaiba sa mga mukha ng mga Hudyo, no? So sa dulo yan eh. Ayan, ito yung mga daan nila, oh. Maliit lang eh. Tama-tama lang ang isang sasakyan. Hindi pwedeng dalawa, isang sasakyan lang. Kasi ano lang yan eh. One way lang yan, no? Pinupuntahan yan ng mga sundalo. Kaya hindi pwedeng maging salubungan. One way lang yan. So dito sa Golan Heights ay maraming mga passage dito, no? Kaya mahirap, hindi ako gaano magsasalita tungkol sa kung ano ang meron dito sa Golan Heights, no? Kasi meron digmaang nangyayari sa panahon natin ngayon. Marami diyan at maraming mga passage diyan, no? So para sa ating security reason ay hindi natin ipapaliwanag yan bagamat meron tayong konting
natutunan diyan nung araw pero hindi natin sasabihin yan sa publiko, no? Ipapakita ko na lamang sa inyo ang mga larawan upang magkaroon tayo ng background, no? Kita ninyo yung mga halaman, napakaganda, no? At green na green at saka yung mga ano, pag yan ay namulaklak ang mga dahon at saka yung mga bulaklak ayan, no, kulay purple, napakaganda niyan. Tsaka ito yung parang mga sakahan nila, no? Look, napakaganda siya, no? Kakaiba siya sa mga lugar na napuntahan natin. Ito yung parang park o sentro ng mga mga tourist na nagpupunta. Dito kami humihinto o yung mga tourist na namamasyal dito sa Golan Heights. Ito yung pinaka sentro ng stop. At dito rin nagtitinda yung mga drus. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, ito isang settlement ito no? At nandyan sila. So, yan. Ito pinakita dito, no? Yan yung ipinaliwanag dito yung kung anong purpose nung mga nariyan. Yung mga lugar kung anong mga pangalan ng mga lugar na yan, So yan ang pinaka information sign board nila. Yung mga bariles, no? Kung ano man ang kanilang ginawa nung araw diyan ay ayan, ito na yung sasakyan ng Drus, no? Meron siyang paninda eh. So malapit na natin makita yung Drus. Ayan. Ang sabi rito, from 1962 to 2014 ay Ronen Lookout itong lugar na ito, no? So, dinevelop na ito bilang isang lugar kung natagpuan ng mga turista upang makita nila ang buong lupain. Golan Volcanic Park, no? Yes, mga bundok kasi usually mga bulkan na hindi siya gaanong aktibo, may mga halos lahat naman ng ng mga bundok ay mga bulkan no? Karamihan sa mga bundok na 'yan. So yan ang Golan Volcanic Park kung tawagin, Avital, no? So na natin yan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa kanya yung Druze. Sila yung mga naninirahan dito sa Golan Heights. So kita niyo ang kanyang features niya, oh. Hindi siya katulad ng mga Israeli, ng mga Hudyo. Iba ang mukha niya, no? Kita niyo yung kanyang mukha, kakaiba sa mga Hudyo, no? So nagtitinda siya ng kung ano ng mga paninda no? Ayan, no? Mga prutas at mga gulay, So, walang bumili sa amin ng mga turista kasi ay iwan ko bakit hindi bumili yung mga kasamahan namin kahit konti lamang para man masuportahan itong dus, no? At walang benta yung drus nung kami nagpunta walang bumili, no? Nakatingin lang siya. Ito pa yung pangalawang lalaki, yung pangatlo. Dito naman, ang kanyang mga paninda ay mga prutas na itinatanim sa Golan Heights. Tsaka ito yung mga honey, pulot-pukyutan, mansanas, may banana, no? At kung ano-ano pang mga bagay na produkto nila, no? Sayang nga lamang talaga kung magandang bumili. Kaya lamang pagka ito ay dadalin mo palabas ng Israel ay baka magkaroon ng problema. Kung minsan matatapon lamang, hindi pinapayagan na makalabas ng bansa. Kailangan pag binili mo, kakainin mo. Diba? So ito ang mukha ng Bruce, pangalawa. Iba ang mukha nila no? Mas lighter kaya kung ikukumpara sa mga Muslim, sa mga Arab. No? Um, Mamakikita mo sila, mga friendly no? Palangiti sila, palakaibigan. Excuse me. Pero hindi sila marunong mag-English. No? At ano na lang, ang pakikipag-ugnayan nila, sign language. Bibigay sa iyo yung paninda, tapos sasabihin sa iyo kung magkano, no? 25, 25, ganun. Ganun ang sasabihin nilang, moon, sabi niya. Tapos hindi mo alam kung ano yung nasa loob ng garapon dahil hindi nga marunong mag-English. Yung pangatlo, ganun din, na ano, ay ganun din halos pareho ng kanyang produkto, ano? Yan ang mga drus.
Ito yung pangatlong drus na katabi niya kanina. So meron siyang tinitindang, itlog ito na nasa garapon Parang pinreserve na itlog, na nilagang itlog at parang itlog na maalat na nilagyan ng olive oil, kung ano man para pampalasa. Ito yung olives, green. Yung mga pulot pukyutan. Makikita mo naman, no? Yung mga honey, no? Merong honeycomb sa loob Yan. Ito yung mga kanilang mga homemade na mga produkto na kinakain, no? So sayang hindi kami nakabili, no, ng mga panahong yan. Para man lang matikman kung ano mga produkto nila. So naglatag sila diyan ng mga tables dahil alam nila na may mga turistang darating, So friendly sila, no? Mabait sila. So yan ang beginning of Park Route, yung itong lugar na ito. Yan ang mga kagrupo ko, Itong maginang ito ay galing sa Vancouver yan mga Canadians yan Apat sila, no? Isang pamilya, apat. Ito yung asawa niya, no? Ito naka-green. At ito yung anak nilang babae. Yung isang lalaki, ito ata yung lalaking anak nila. So ito naman mga Americans yan, mga ministro Ito ministro to. Ito yung aming guide, Jewish guide. Ito yung ito yung Druze na nagtitinda, Kasi nga kaya siguro hindi nakabili dahil busy sa pakikinig doon sa Jewish guide, may tinuturo siya, pinapaliwanag kung ano yung mga nandyan. So hindi pa siyempre handa yung Drus para magbenta nga. Ngayon, pagkatapos niya magsalita sa amin, wala na, tumuloy na kami sa bus. Kaya hindi na kami pinayagan na magtingin-tingin sa mga produkto. No? So yan, ang isa sa mga makikita nating sign dito. Dito sa larawan, may makikita kayong tangke. No? Talagang nandito talaga ang mga weapons ng mga Israeli forces. Yung nakita ko yung parang patrol car nila na kulay green, no? Na kulay ng uniform nila. So yung mga tangke diyan na kung bigla na lamang lalabas yan, hindi mo alam kung saan galing, no? Mga tangke nila, mga mga aircraft na bigla na lang lalabas yan, no? Walang walang airfield o walang paliparan Basta makikita mo na lang yan, may lumalabas, no? Kaya yan hindi magandang pag-usapan kung anong meron diyan. So yan itong Mount Hermon, no? Kitang-kita mo sa Golan Heights, ano? So yan ang Mount Hermon. Malapit lang, kitang-kita mo. Yan ang Mount Hermon. Then yan ang yung mga palibot na. So malapit na tayong matapos dito at ito na yung pinakatapusan ng ating mga pictures na nakunan ko. Yan. Ayan. So ito, merong malaking semento dito. Hindi ko na namin alam kung ano ito Maaaring sinabi ito nung aming Jewish guide pero hindi ko narinig So, hindi ko alam kung ano itong purpose ng malaking pabilog na bato na yan. Maaaring meron laman yan, hindi natin alam. So, ito yung panoramic na view, na ganda. Makikita natin. Pinahaba. Right, so you are welcome to visit the Avital Quarry, which is one of the sites of the Golan Volcanic Park. The access is either by car, through the main entrance down the road to the south, or through this path. Caution, steep trail. All right? So it was written in Hebrew, Arabic, and English. Okay? So yan ang ilan sa mga kagrupo namin. No? All right, so ito na, matatapos na yung ating mga larawan dito at papauwi na. Excuse me, ito yung na lawa na na medyo hindi to Sea of Galilee, ito yung lawa na sa taas ng Sea of Galilee na maliit lang, no? At na malapit sa Golan Heights. Kasi merong Sea of Galilee tapos merong maliit pa na lawa doon sa norte ng Sea of Galilee. Kaya itong lawa na yan. See? That's it.
Yan na ang ano niya, pinakahuling larawan. So mga kapatid, dumating na yung takdang oras natin at nakita natin ang mga larawan na ito noong 2018. So mga kapatid, at muli ay maraming salamat sa inyong pagtunghay at sa susunod na presentation natin sa number 9 natin ay iba na naman ang ating pag-aaralan, no? Tapos na tayo sa Golan Heights at titignan natin ang susunod. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Sa muling pagkikita, pagpalain kayo ng Diyos. Saan man kayo naroroon. Bye for now and we'll see you again and goodbye.